papurihin. Hallelujah. Mapagmahal naming Diyos at makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, na ngayon ay nakatunghay sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, sa ginawa mo, Panginoon, kanina sa amin, at gagawin pa mamaya, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Tunay nga, ikaw lamang ang aming itataas sa aming buhay. Sa aming kalagitnaan, ikaw lamang, Panginoon, ang itataas namin. At Lord, hallelujah, patuloy ka po, Panginoon, na samahan, Panginoon, kami, Lord, ang iyong presensya, patuloy na aming hinihiling, Panginoon, na samahan mo kami hanggang mamaya. Tunay nga, Lord, na wala po ako magagawa kung wala ka sa akin. Itago mo po, Panginoon, sa iyong krus. Ang lahat lamang ng sasabihin ko ay magagaling lamang sa iyo, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas. Lord, gawin mo po, Panginoon, na matabang lupa ang aming mga puso. At hallelujah. At alam ko, Panginoon, na may gagawin ka sa bawat isa, Lord, na dinala mo sa lugar na ito dahil sila ay may ina-expect sa iyo, Panginoon. Hallelujah! At tuloy nga, Lord, ibinabalik po sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kalulatian sa natatanging pangalan ni Jesus. Ang lahat na nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng Amen! Tayo po ay makakaupo na. Ang naibigay po sa akin ay The Woman as a Wife. Pakibuksan niyo po ang inyong Biblia sa Ephesians 5 verses 22 to 24. Ang sabi po dito, Wives, submit to yourselves to your husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Ang Diyos po ang magpapala sa pagbabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sino po sa ating kalagitnaan ng may asawa na? Pakitaas nga po ang kamay. Salamat po sa mga nagtaas ng kamay. Alam po ba ninyo na ang asawa ay regalo ng Diyos? Totoo bang regalo ng Diyos ang inyong asawa? Ang asawa po ay galing sa salitang asa at awa. Dahil po ang babae ay palaging umaasa sa lalaki. Ewan po ba? At ang lalaki po ang palaging umuunawa sa asawang babae. Amen? Bago po tayo pumunta sa buhay may asawa, gusto ko lang pong i-share sa inyo kung paano po ako niligawan ni Pastor Ted. Dahil siyempre po, bago po mag-asawa, meron po munang ligawan. Amen po ba? Kami po ni Pastor Ted, ako po ay 5 taon niyang niligawan at 7 beses ko siyang binasted. Noon po kami po ay nagkakalala ni Pastor Ted. Estudyante pa ako ni Sister Edith Magtiba, yung na nagsalita po kanina na anointed woman of God. Ako po ay nag-aaral, kami pong dalawa ay magkaklase ni Pastor Ted sa isang klase ni Sister Edith at ako po ay nakita ni Pastor Ted doon. At nilapitan po niya ako at ang sabi po niya sa akin Sister, ipag-pray mo nga ako. Sabi ko, sige, okay lang, pagpe-pray lang kita Pero pagpe-pray kita, pagpe-pray mo ako. Sige, okay lang, kasi hindi ko alam na ganun yung ligawan ng mga Christian. Tapos dumarating ang araw, palagi siyang may binibigay sa akin na chocolate. Pero may kasamang version sa loob. Mga verses po ng Song of Solomon. Hindi ko po malaman na ganun pala ang manligaw ang mga Christian. Natatawa po si Pastor Ted. Hindi ko po alam na ganun ang ligawan ng mga Kristiyano. Dahil nagtanong pa po ako sa isang pastora
At tinanong ko kung ano yung ibig sabihin ng mga ano. Sabi niya nililigawan ka na niyan eh. Naku, nililigawan na ba ako noon? Ang tangkad-tangkad noon, ang liit-liit ko. Alam po nyo, ay ayokong-ayoko ho kay Pastor Ted dahil hindi ko po pinangarap na magkaasawa ng pastor. Pero purihin po ang Panginoon dahil ang asawa ay regalo ng Diyos. The best ang ibibigay. Amen? Alam po ba ninyo na pag pumupunta si Pastor Ted sa amin, pati ho aso ayaw sa kanya. At ang sabi po ng nanay ko, anak, nung ikaw'y bata, hindi kita pinadapuan sa langaw, sa lamok, may mapapakagat sa langgam. Bakit tipaklong ang dadapo sa'yo? Pero purihin po, dahil ang tipaklong na to ay ginagamit ng Panginoon. Hallelujah! At alam niyo po isang araw, nung siya pa pinagpe-pray ko na, sabi ko, Lord, gusto ko nang magkaasawa, wala pa akong boyfriend eh. Kaya yung mga dalaga dyan, wag po kayong mainip dahil isang araw may ibibigay ang Panginoon sa inyo ng the best. Dahil nung ako po ay gusto ko na pong mag-asawa, wala ho akong boyfriend. Tapos isa-isa hong nawawala yung ligo ko. Sabi ko, Lord, ito bang ibibigay mo sa akin ang tangkad-tangkad, tapos ang payat-payat pa? Talaga bang ito ba? Alam po ninyo, isang araw, nangusap po ang Panginoon sa akin. Binigyan po niya ako ng verse. Dahil ang sabi po ni Pastor Ted sa akin, alam mo sister, ang sabi ng Panginoon sa akin, ikaw ang mapapangasawa ko. Ako ang mapapangasawa mo? Talaga bang yan ang sabi ng Diyos? Ako mapapangasawa mo? Pero talagang ayoko sa Kanya. Pero, nung ako po noon ay mga nag-grow na po sa Panginoon, talaga pong sumusunod na ako sa Panginoon, isang araw po ay nangusap po ang Panginoon sa akin at ang binigyan po niya ako ng verse sa 1 Samuel 16:7 na ang sabi po doon ay, But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance or height of stature, because I have refused him, for the Lord see it not as a man seeth, for man looketh on the inward appearance, but the Lord looketh on the heart. Mga dalaga, huwag po tayong titingin, ang sabi po doon ay huwag daw po tayong titingin sa itsura ng isang tao, sapagkat ang Diyos po, ang tinitignan ay ang puso. Amen po ba? At nung nangusap po ang Panginoon sa akin, Lord, ako'y susunod sa iyo. Ano man ang mangyari, isa-isa pong nawala yung ligo ko, at nag-confirm po ang salita ng Diyos sa akin, doon nga po sa 1 Samuel, at alam niyo po isang araw, nang ako po ay madudulas, andun po siya, nakaupo. Bigla niyang nahawakan yung kamay ko. Sabi ko, nanginginig ako. Pag-ibig na kaya ito? Purihin po ang Panginoon. Binigyan po niya ako ng pag-ibig kay Pastor Ted. Dahil ngayon ko po sasabihin na ang asawa po ay talagang regalo ng Panginoon. Hallelujah! At ang sabi po doon sa Genesis 2:21-23, ang sabi po doon ay, And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he took one of his ribs, and he closed up the flesh in its place. Then the ribs which the Lord God taken from the man, he made into a woman, and he brought her to the man, and Adam said, This is now my bones of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Ang babae po ay galing sa tadyang ng lalaki na malapit sa puso para mahalin at hindi para bugbugin. Amen.
Ngayon po ay dadako na tayo sa the woman as a wife, ang babae bilang asawa. Ang number 1 po ay kailangan pong prayerful ang asawang babae. Totoo nga ba na tayo mga babae palaging dapat manalangin? Amen. Hindi lang po ang mga pastor. Sino po ba dito ang mga asawa ng pastor? Pakitaas nga pong kamay. Salamat po sa inyong kamay. Alam po ba ninyo na hindi lamang po pastor ang dapat nananalangin? Po ang ating mga asawa ay laging humaharap sa labanan, lalong-lalo na po kapag po araw ng linggo. Hindi po ba, mga asawa ng pastor? Amen. Tayo po ay may labanan araw-araw sa espiritual. Minsan po, nalulungkot po ako dahil meron po akong mga nakakaunsilan ng mga asawa ng pastor na nagpapakounsel po sa akin dahil ang sabi po doon ay hindi ko maintindihan kung bakit kapag tuwing araw ng linggo, kung kailan maglilinggo, palagi akong naiinis sa aking asawa. Ang ibig ko sabihin ay ginagamit siya ng kaaway para awayin ang asawang pastor at hindi makapag-aral. Amen po ba, mga asawa ng pastor? Amen po ba? Amen. Dahil po minsan, tayo po yung minsan po may mga asawa ng pastor na tayo pa yung nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral ng lesson ang mga pastor dahil minsan ay iniinis natin o kaya ay binibigyan natin ng problema. Ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo, ang babae po ay kinakailangang palaging nananalangin. Ako po bilang experience ko po ay nagkaroon po kami ng bahay. Sino po ang gusto magkaroon ng bahay? Bahay at lupa. Amen. Alam po ninyo, ako po ay 8 taong nanalangin na magkaroon ng bahay at lupa. Hindi po ako nagsawa na manalangin sa Panginoon dahil po kami ay, nung bagong kasal po kami ay nakitira lang po kami sa aking mother at 8 taon po ako na hinihiling ko po sa Panginoon, Lord, bigyan mo naman kami ng bahay. Ang gusto mo po sa mag-asawa ay merong sariling bahay at lupa. Hindi po ako nagsawa na manalangin, pati po ang aking mga anak, pag po gabi ay nananalangin kami. At alam po ba ninyo, ako po ay gumugupit sa dyaryo ng mga bahay, yung litrato ng bahay. At yun po ay gabi-gabi ay meron po akong clippings ng mga iba-ibang yari ng bahay. At pagka po gabi ay nililihens ko po yon. Ang sabi ko, Lord, ito po ang gusto ko maging bahay. Minsan nga po sabi po ng anak ko, Mami, sabi mo gusto natin magkaroon ng bahay, pero anong klaseng bahay? Ayoko ng maliit, gusto ko yung malaki. Hihingi lang din tayo sa Panginoon, yun ang the best. Amen po ba? At alam po ninyo, sa 8 taon ng aming pagpe-pray, kami pong mag-anak, isang araw ay may kumakatok sa amin na isang kapatiran. Dahil nalaman po niya na wala po kaming bahay at lupa. At alam po ninyo, purihin po ang Panginoon. Binibigyan po ako susi ng bahay. Talagang ganyan po ang Panginoon. Amen. Alam po ninyo, ngayon po, nung binibigay niya sa akin yung susi, hindi ko po malaman kung anong gusto ko ang ipakain ako. Ko, Lord, ito na ba yung hinihingi ko sa'yo? Purihin po ang Panginoon. Nung kinausap po namin yung kapatiran na nagbibigay ng susi ng bahay, sabi ko, brother, baka nabibiglaan ka lang. Mag-usap muna kayong mag-asawa kasi baka hindi totoo sa puso nyo na ibibigay mo sa amin ang bahay. Di umuwi na po yung isang kapatiran natin na yon. Alam po ninyo, yung pala ay sumama ang loob sa amin.
Dahil ang sabi daw ng Panginoon, ibinibigay na sa amin yung bahay, ay ayaw pa namin tanggapin. Sabi ko, pag-pray ko muna, teka muna. Hindi ko muna matatanggap yan, magpe-pray muna. Nag-pray po ako ng 2 linggo at kami po ay nag-fasting. Purihin po ang Diyos dahil totoo nga po na ibinibigay sa amin yung bahay at lupa. Kaya kami po ay nagkaroon ng bahay at lupa nung pagkatapos po ng 8 taon ng pagpe-pray. Ang lahat po ng imposible sa tao ay posible sa Panginoon. Amen. Meron po ba kayong imposible na hinihingi sa Panginoon sa mga oras na ito? Ang Diyos na pinuntahan ninyo dito ay hindi Diyos na bingi para hindi marinig ang ating mga panalangin. At hindi din siya bulag para hindi makita ang ating mga pangangailangan. Ang Diyos na pinuntahan nyo dito ay buhay na Diyos. Hallelujah! Siya po ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. At ang kailangan po natin, tayong mga asawang babae, ay kailangan babad. Sa presensya niya, babad. Sa presensya niya, babad. Sa salita niya, purihin po ang Panginoon. Dahil kailangan po ang mga babae palaging nananalangin. Dahil po, lalong-lalo na ngayon, ang mga demonyo ay galit na galit. Pero wala siyang magagawa sa mga anak ng Diyos. Amen. At ang gagamitin niya ay ang mga babae na nag-aapoy. Hallelujah. Tayong mga babae ay gagamitin din na magpalayas ng demonyo. Amen. Pag po merong kayo na-encounter na merong karga, pag po kayo matatakot, demonyo lang siya. Ang Diyos natin ay buhay. Amen. Hallelujah. Ang pangalawa po ay, ang sabi po sa binasa natin, ang asawang babae ay kailangang magpasakop sa asawang lalaki. Totoo po ba yon, mga asawang babae? O minsan tayo yung tayo po yung mas dinudominahan natin ang asawang lalaki. Alam po ninyo, sa isang tahanan, kailangan po isa lang ang ulo. Pag ho dalawa, monster ho ang mangyayari. At hindi din po tayo mga babae ang leeg ng lalaki. Dahil po, pag ho tayo ang leeg, sasabihin po ng mga babae, diyan ka tumingin, doon ka tumingin, dito gawin mo, ganyan. Hindi po tayo dapat ganyan. Dahil sila po, ang asawang lalaki, ang ulo ng tahanan. Marami po ngayon sa ating kapanahunan na sa tahanan ay 2 ang ulo, ang babae at lalaki. Kung kaya't marami pong tahanan ang hindi maligaya. Tayo pong mga babae ay dapat nagpasakop sa ating asawang lalaki. Hindi po dapat natin kokontrahin ang asawa sa anumang paraan. Kung mayroon man dapat pong sabihin, lalong-lalo na sa pagdedesisyon, ay pag-usapan ng mahinahon. Amen po ba? Amen. Alam po ninyo, ang isa pong bibigay kong example dito ay, meron pong lumapit sa akin na, doon po ba sa Hear and Obey, na isang babae, na siya po ay asawa ng isang pastor. Ang sabi po niya sa akin ay, Sister, pwede po bang magpa-pray kasi hindi ko po maintindihan kung bakit ayoko pong payagan ng aking asawa na gamitin ng Panginoon. Pero minsan naman po, gusto ko pong paggamit siya sa Panginoon. Hindi ko po maintindihan kung bakit ganun yung aking ugali. Alam po ninyo, nung pinag-pray po siya, nabuwal po siya. At alam po ninyo, nag-react po siya. At ang sabi po niya, meron pala po siyang karga. Sabihin niyo sa katabi niyo, Sister, brother, wala kang karga. Totoo po ba yan? Malalaman natin mamaya. Alam po ninyo, itong babaeng itong asawa ng pastor,
ay kinargahan ng demonyo. Bakit po? Bakit po kumarga sa kanya ang demonyo? Dahil ang entry point po sa kanya ay galit na galit sa asawa niya at sama ng loob. Marami po ngayon sa kapanahonan natin na mga asawa ng pastor na maraming masama ang loob. Totoo po ba yan? Totoo po ba yan, mga asawang pastor? O kahit hindi po asawa ng pastor, marami po mga babae ngayon na punong-puno ng sama ng loob sa asawa, punong-puno ng galit, at may sakit ang emosyon. At maging ang spiritual nilang buhay ay may sakit. Totoo po ba yan na marami ngayon sa kapanahonan natin? Amen. Pero purihin po ang Panginoon dahil ang Diyos natin ay Diyos na nagpapalaya. Amen. Hallelujah. Kung meron man na ugat ng galit sa ating puso, ugat ng sama ng loob, at kung ano-anong ugat sa puso na tumutubo, purihin po ang Panginoon dahil ang Diyos ay kaya tayong palayain. Amen. Hallelujah. At ito pong babae na to ay nakalaya. At ang sabi niya, Panginoon, magmula po ngayon, ay hindi ko na po pipigilan ang aking asawa na maglingkod sa iyo dahil ako din po ay gusto kong maglingkod sa iyo. Kaya ito pong babae na to na hindi ko po kilala ang kanyang pangalan, nagpa-pray lang po siya, ay siya po ay pinalaya ng Panginoon. Kaya kung meron naman po dito sa ating kalagitnaan na may sakit ang espiritual, tayo po ay palalayain ng Panginoon. Amen. Ang pangtatlo po ay contentment. Tayo po bang mga asawang babae ay may contentment? Amen. Yung dun po sa hindi sumagot ng amen. Ang sabi po dito, ano ba ang contentment? Ito po ay satisfaction sa mga bagay na meron na. Nakakalungkot po dahil sa panahon natin ay madami ang pastor na nagtitinda ng Causeway, Amway. Dahil po, marami pong hinihiling ang mga asawa na kung ano-ano mga bagay. Dahil po sa maliit lang po ang sweldo ng pastor, nagko-Causeway, nag-Amway. But brothers and sisters, Jesus is the way. Amen po ba? Hindi po yung Amway, hindi ang Causeway. Jesus is the way. Hallelujah. Marami pong asawang babae ang walang contentment. Hindi po satisfied sa mga bagay na nasa kanilang mga bahay. Alam po ninyo, kapag po tayo ay merong gusto, tayo mga asawang babae, kapag po tayo ay merong gusto na isang bagay sa ating bahay, ay huwag po tayong sa asawa natin hihiling. Kung hindi po sa Panginoong Hesus. Dahil po, ito pong mga asawa natin ay pangako lang ng pangako. Amen po ba mga asawang lalaki? Palagi lang kayo nangangako. Pero minsan natutupad. Pero purihin po ang Panginoon dahil kung kay Jesus po tayo hihiling, talaga pong ipagkakaloob ng Panginoon. Alam po ninyo, nung po kami nagkaroon na ng bahay, ay wala naman po laman yung bahay namin. Dahil po, nung lumipat po kami ng bahay, wala ho kaming kagamit-gamit. Pero purihin po ang Panginoon. Hindi po ako kay Pastor Tadumingin kapag may gusto kong mga kailangan sa bahay. Siyempre, ang mga asawang babae, ay kailangan ho ang isa pong importante na kailangan natin ay yung refrigerator. Amen po ba? Refrigerator. At sabi ko, Lord, nanalangin po ako, Panginoon, alam ko, may hihipuin ka na magbibigay sa amin ng refrigerator. Alam po ninyo, wala pong isang linggo, meron pong nag-deliver sa amin ng refrigerator. Ang Diyos natin ay ganyan, buhay. Siya po ang nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. At alam po ninyo,
Diniliver po sa amin ang refrigerator. At alam po ninyo, sumobra pa. Binigyan po ako ng pang-grocery. Amen. Ganyan magbigay ang Panginoon basta tayo nananalangin. At ang mga asawa, kailangan lang po ay merong contentment sa ating buhay. At ang isa pa po ay, nagkaroon po kami ng refrigerator. Wala din po kaming mga salaset. Ang aming po salaset ay international. Merong panahon ng hapon, merong kawayan. Sabi nga po ng mga pastor na bumibisita sa amin, ano ba tong mga upuan nyo? International. May plastic, may kawayan, at may panahon ng hapon. Purihin po ang Panginoon. Lumuhod na naman po ako at humingi po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, alam ko, binigyan mo kami ng bahay, binigyan mo kami ng refrigerator, alam ko, magpo-provide ka ng aming salaset. Alam niyo po, after po siguro mga 1 month, may nag-abot sa akin ng sobre. Alam po ninyo nakabili ko ng salaset sobra pa. Kaya purihin po ang Panginoon. Tunay nga na tayong mga asawang babae ay huwag po tayong tumingin sa mga bagay na meron na ay humihiling pa. Yung po bang masyadong yung sobra na humihingi pa, yung hindi naman kailangan. Ang kailangan po sa ating mga asawang babae ay may Amen. Tayong tumatagal ang pagsasama, kung ano po yung naaamoy nila sa atin nung tayo dalaga, ay gayon din po ang amoy sa atin ng ating asawa. Baka po minsan, amoy sibuyas at bawang na tayo. Amen po ba mga nanay? Huwag kalimutang maging maayos sa pananamit. Ngayon kami kasal na, hindi bali na kung ano ang aking itsura. Yan naman marahil ay isang dahilan kung bakit maraming lalaki ang naaakit sa iba. Marami pong mga lalaki ngayon ang naaakit sa iba. Amen po ba? Dahil kinukuha ho ng kalaban, kinukuha ho ng dyablo. Dahil nakakakita po sila ng mas maganda. Pagsikapang manitiling kaakit-akit sa paningin ng asawa, hindi sa takot na siya ay maakit ng iba, kundi sapagkat mahal mo siya. At nais mong manatiling maganda para sa kanya. Ayon kay Apostol Pablo, pinaganda ng mga kababaihan sa matandang tipan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng mga bagay na tunay na mahalaga, kagandahang loob na hindi nangungulubot at kumukupas. Ang tunay na kagandahan ng isang babae ay hindi nangungulubot at hindi kumukupas. Amen po ba? Yan ay ang kagandahang loob. Pagyamanin ninyo ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at ng mahinhin diwa at lubhang mahalagas sa mata ng Diyos. Nagugutom na po ba kayo? Ang number 6 po ay, huwag maging makulit o mataray. Alam ko po na maraming mga asang babae ang mataray. Sino po sa ating kalagitnaan na aaminin sa Diyos na siya ay makulit at mataray? Pakitaas nga po ang kamay. Salamat po sa inyong mga kamay. Nakita po kayo ng Diyos. Dahil alam ko po na kahit mataray, ay babaguhin tayo ng Panginoon. Ang sabi po dito ay, huwag inisin at sisihin palagi ang iyong asawa, sa gayong maituturing kang isang reyna, hindi isang reklamador o bungangera. Tinatanggap ng tunay na pag-ibig ang isang tao, sino man at anuman siya, at umaasang mababago rin ang kanyang mga hindi magagandang pag-uugali. Yan po ang mainam dahil po, aminin natin tayo mga babae ay minsan ay daldal ng daldal. Dinadaldalan natin ang mga asawa nating lalaki. Pero
Purihin po ang Panginoon dahil kung inaamin natin sa ating Panginoon na tayo ay mahina, siya po ang magbabago ng ating buhay. Ang sabi po dito ay, masarap pa daw pong tumira sa bubungan ng bahay kaysa kasama sa buhay ang asawang palaaway. Ang Diyos po ang may sabi niyan sa Proverbs 21 verse 9. At ang ikapito po ay, gawing kaaya-aya ang iyong tahanan. Pamahalaan mo ang iyong tahanan ng buong kasipagan, sapagkat ito ang magdudulot sa iyo ng kahalagahan sa iyong katandaan. Marami po akong nakikita na maayos po ang damit, subalit pagdating po sa bahay ay magulo ang kanilang tahanan. Meron po bang mga babae na hindi marunong mag-ayos ng bahay? Amen po ba? Kinakailangan po tayo bilang asawang babae ay marunong po tayong mag-ayos ng ating bahay sapagkat yung ating pong mga asawa na galing sa trabaho sa maghapon, kapag po umuwi ng bahay at pag nakita nila na ang ating mga tahanan ay maayos, sila po dumalaw po sila, Pastor Arnold, sa bahay namin. Ang sabi po niya, Sister Lily, bakit ba buwan-buwan pagpupunta ko dito, iba-iba yung ayos ng bahay nyo? Kasi sabi ko, kung ano man yung mga kasangkapan dyan, pinaglilipat-lipat ko lang para maging kakaiba naman yung ayos. Tayo mag-ayos ng bahay, kahit po paulit-ulit, yung ating mga kurtina, yung ating mga gamit sa bahay, kinakailangan po ay ating aayusin para po, kung tayo po ay maayos sa ating tahanan, ay magiging maayos din ang pagsasamahan ng asawang babae at asawang lalaki. Amen po ba? Tayo naman po ay pumunta sa The Woman as a Counselor. Ang sabi po dito sa Isaiah 9 verse 6, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ang sabi po dito ay, si Jesus po ang unang naging counselor. Siya po ang, nung panahon po ni Jesus, siya po ang wonderful counselor. Alam po niya, ang dapat po ang counselor ay kinakailangan merong discerning spirit. Hindi lamang po kapag may nagpa-counsel ay binibigyan natin kinakaunselan natin sa ating isip sa ating pag-iisip, kundi po kinakailangan ay dinidiscern po natin kung ano po yung kanyang problema at kung totoo po yung ang kanyang sinasabi patungkol po dun sa problema. At ang kinakailangan po ngayon ay may power. Ang counselor po ay kinakailangan may power. Kasi po minsan, may mga counselor na minsan nagka-counsel sila, hindi po tama, hindi po in line with the Word of God. Kaya po, tayo pong mga babae, lalo pa tayong gagamitin bilang counselor. Ito po, kinakailangan, meron tayong discerning spirit at saka may power. Sabi nga po natin, power. Alam po ninyo, meron pong nagpa-counsel sa akin na isa pong asawa ng pastor na taga-Tarlac. Habang kinakausap ko lang po siya, sabi ko, Lord,
mangusap ka sa babaeng ito. Dinidiscern ko po kung ano po yung kung ano po yung kanyang problema patungkol po sa kanyang espiritual. Alam po ninyo, habang kinakausap ko po siya, ay bigla po siyang umiyak. At yung pala po ay meron siyang galit sa kanyang puso. Galit na galit po siya sa kanyang ama. At hindi po niya mapatawad ang kanyang ama dahil may ginawa po noong sila ay bata pa. May ginawa po ang kanyang ama sa kanya nung siya ay bata pa. Galit na galit siya sa kanyang ama. At alam po ninyo, habang kinakausap ko po siya, sabi ko, Holy Spirit, tulungan mo ko na makaunsilan ang babaeng to dahil hindi ko alam kung paano kakaunsilan ang babaeng to. Alam niyo po, purihin po ang Panginoon. Nung pinag-pray ko po siya, at kinol ko po yung espiritu ng hatred, frustration sa kanyang buhay, ay bigla po siyang nag-iiyak. At nagkaroon po siya ng inner healing. At sabi ko, sister, patawarin mo ang iyong ama. At meron po siyang unforgiving spirit. At yung po ay pinaalis namin sa tulong ng Holy Spirit. At alam po ninyo, purihin po ang Panginoon. Ang babaeng ito ay nakalaya. At siya po ngayon ay malaya na at napatawad po niya ang kanyang ama. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. At meron pa pong isang example. Nung nakaraan pong linggo ay nagpunta po kami dito po sa Trinity College sa Quezon City. Meron po na mga estudyante na nagpa-counsel. Akala ko po ay isa lang. Pero po nung tignan ko ay sunod-sunod. Sabi ko, para akong naging pare dahil sunod-sunod yung nagpapa-counsel. Purihin po ang Panginoon. Meron po itong isang babae na nagpapa-counsel patungkol po. Siya po ay estudyante na meron ng asawa. Na siya po ay nagkaroon ng problema doon sa asawa niya dahil gusto na po niyang humiwalay doon sa asawa. At sabi ko, bakit gusto mong hiwalayin yung asawa mo? Ano ba yung problema? Ang hindi daw niya maintindihan ay palagi siyang naiinis dun sa asawa. Palagi siyang nayayamot. Pero mahal naman daw niya yung asawa niya. Tapos sabi niya, ano kaya yung dapat na mawala sa akin? Alam po ninyo, sabi ko, Lord, Holy Spirit, bigyan mo ko ng discerning spirit para ma-release ang babaeng ito kung ano man yung nasa kanyang puso. Alam po ninyo, nung kinol po ang espiritu ng frustration, ay nag-react ho siya. Yung pala ho ay may demonyo sa kanyang katawan. At ang nakakarga ho sa kanya ay prinsipe ng engkanto na taga-Tugegaraw. Hindi po niya alam na merong nakakarga sa kanya na demonyo na pumasok dahil po siya ay may frustrated sa kanyang puso. Purihin po ang Panginoon. Nung pinag-pray po siya at nagkaroon po ng inner healing at kinol po ang espiritu ng frustration, siya po ay nakalaya. Pinalaya siya ni Jesus. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. At nang po siya ay kinausap ko na, sabi niya, hindi ko na hihiwalayan ang asawa ko dahil mahal na mahal ko pala ang asawa ko. Dahil po, naalis po yung nakakarga sa kanya na demonyo. Kaya, purihin po ang Panginoon dahil po tayo mga kababaihan, bagamat tayo po ay babaeng pantahanan lamang, pero tayo po ay gagamitin ng Panginoon. Amen po ba? Nananampalataya po ba kayo na may gagawin ng Panginoon sa oras na ito? At kayo po ay gagamitin ng Panginoon upang ipahayag ang salita ng Diyos at magpalayas ng demonyo. Hallelujah. Ngayon po, sino po ba sa ating kalagitnaan ng gustong makalaya? Meron po ba tayong mga hinanakit sa ating puso? May sama ng loob? O meron po tayong sakit ang ating espiritual? Na kung minsan ay bakit po
Sasabihin natin, bakit ganon? Matagal na akong born again. Bakit hindi ko maranasan yung dati kong naranasan nung ako ay bago pang born again? Alam mo, magulang, alam po ninyo mga magulang, mga kapatid, ako po'y nananampalataya na gagamitin tayo ng Panginoon. Subalit meron pong isang kondisyon na bago po tayo gamitin ng Panginoon, kinakailangan po tayo ay makalaya sa ating mga tinatago sa ating mga puso. Meron po ba tayong tinatago sa ating mga puso? Wala po. Yung iba po na hindi sumagot, ibig po sabihin meron. Aminin po natin at hindi, meron po nakatago dyan. May nakatago sa ating mga puso na minsan ay hindi natin masabi sa ating asawa, minsan hindi natin masabi sa ating mga mahal sa buhay, minsan ay hindi natin masabi sa ating mga anak. Yun po ay ang mga depression, discouragement, frustration, espiritu ng galit, at kung ano-ano pa po na nilagay ng kaaway dyan sa ating puso para po tayo ay hindi gamitin ng Panginoon. Pero ang sasabihin ko po sa inyo, kung gusto po ninyong paggamit sa Panginoon, kinakailangan po ay makalaya tayo sa mga nandito na nilagay ng kaaway. At si Jesus lamang ang magpapalaya sa atin. Amen! Hallelujah! Tayo po ay tumayo. Oh, hallelujah. Kayo po ba'y nagugutom na? Power of love. Power of love. Oh, hallelujah, Jesus, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Tayo po ay sandali pumikit at kausapin po natin ang ating Panginoon. Dahil ayaw po ng Panginoon na mayroong nakareserba dyan sa ating puso. Ang gusto po ng Panginoon ay siya lamang ang maghari sa ating puso. Alam ko po na sa mga sandaling ito ay meron pong mga babae o lalaki na naguguluhan sa kanyang isip. Gusto niyang maglingkod, subalit may pumipigil. Dahil meron ka pang tinatago dyan sa iyong puso. Hallelujah, Jesus, O Lord. Oh, glory to you, Jesus. Tayo po ay pumikit. Kausapin po natin ang Santong Espiritu. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, O Lord. Oh, hallelujah. Lord, I come to you, the weaknesses I've seen in me will be stripped away by the power of love.
by the power